That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? Nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce? Mga kabayan, naging emosyonal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang podcast episode na inilabas kahapon kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon at nangyayari sa bansa dahil sa talamak at garapan ng korupsyon sa kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, hindi siya makatulog at hindi siya makapaniwala kung bakit ganito na pala kalala ang problema ng bansa. Sabi ni PBBM, pananagutin niya ang lahat ng sangkot sa korupsyon at nakahanda siyang pangalanan ang mga opisyal ng kanyang gobyerno at mga individual na gumagawa ng kababalaghan para magpayaman sa kanilang mga sarili at kawawain ang ating mga pobreng kababayan. Nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno na... But so many regimes and it just keeps getting worse. So It did. So how did we get here and what can we do now? Well, I cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Inamin din ng Pangulo na may ginagawa na silang independent commission na mag-iimbestiga sa mga congressman at iba pa nga opisyal ng gobyerno na nauugnay at sangkot sa massive corruption sa bansa. Ito aniya ay para maging transparent o maging patas ang isasagawang investigasyon at hindi pagdudahan ng publiko maging ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming independent commission. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Dagdag pa ng Pangulo na mahalagang malaman niya kung paano nangyari na umabot tayo sa puntong masyado ng malala ang pinagdadaan ng problema ng bansa na pinagdurusahan naman ng ating mga kababayan dahil sa kapakaran at pansariling interes ng ilang opisyal ng gobyerno at mga individual na kasabot nila, partikular na nga ang mga nabunyag na kontraktor na involved sa mga ghost flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakakulimbat na bilyong-bilyong pisong kickback. At isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? Otherwise, then what they will have, sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Samantala, sa kabila ng pagiging emosyonal at tila madramang pahayag ng Pangulo sa kanya interview, hindi naman nakaligtas si PBBM sa ilang kritiko, partikular dito kay Attorney Rowena Guanzon, kung saan ay sinabi niya na bagamat na-appreciate niya yung pag-iyak-iyak ng Pangulo, pero hindi sapat ang ganitong padrama at paawa effect. Aniya, palitan niya ito ng galit at ipahuli o ipatawag niya mismo ang pinakaugat o punot dulo ng lahat ng pinagmula ng korupsyon at ito ay walang iba kundi si Saldico at ang pinuno ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez Jr. But ito namang si President BBM, Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo ng luha mo sa awa mo sa mga tao.
Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, Sunwest naman talaga yan at Triton may ebidensya ka naman, ikaw presidente Sa utos mo lang yan, sa DPWs, tsaka DBM, tsaka COA Tapos na yung si Saldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa, kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo na ang galit nyo diyan sa kay Saldico kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker kasi yan talaga ang mastermind nitong pinakakurap na budget. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa inilabas na podcast ni PBBM, naniniwala ka ba na maisasama niya sa kanyang mga papangalanan at paiimbestigahan ang pangunahing personalidad sa kanyang gobyerno na si Saldico at Speaker Martin Romualdez? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Naging emosyonal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pag-usapan sa kanyang bagong podcast ang issue sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, hindi dapat napaparusahan ng isang ordinaryong tao dahil sa korupsyon o dahil sa problema sa sistema. Muling ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang galit sa issue at kinuwestiyon kung bakit kinakailangang maghirap ang inosenteng tao samantalang ang iba naman ay yumayaman sa maling paraan. No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Samantala, malapit ng pangalanan ni Pangulong Marcos ang bubuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, ibibigay nila ang kinakailangang kapangyarihan rito upang epektibo nitong magawa ang kanyang trabaho. We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Dagdag ng Pangulo, lahat ay maaaring imbestigahan ng independent body, pati na ang mga mambabatas na maaaring sangkot sa issue. They will have the subpoena authority powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Sa gitna ng mga hamon naman na kinakaharap ngayon ng administrasyon, ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya nagsisisi na naging Pangulo ng bansa. Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about it. Thank you so much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming Independent Commission. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan ito nga mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement. Dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. At isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin, dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito?
Paano nga ba? Hindi nga Bakit paging ganitong ka-massive yung corruption? Sa nung ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? Why? Why This is what I why really... so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, which if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo hindi... Ako, nasyasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno na... But so many regimes, and it just keeps getting worse. So It did. So how did we get here, and what can we do now to... Well, I cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized. Yeah, it was normal. People have come to accept this, no? Yes, yes. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. Yes. And we're just wondering, how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena authority powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Okay, Mr. President, pakiramdam ng marami, talagang nalulunod na po tayo sa korupsyon, no? Sometimes, yung mga ordinaryong mamamayan, medyo we ask ourselves, ano bang magagawa natin? Nag-launch po kayo nitong initiative na pwedeng magsumbong directly sa Pangulo, yung mga gusto magreklamo, no? How effective has this been? Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari, no? I mean... No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Mr. President, masakit na nga yung mga... Horrible situation. Actually, ako, nasasaktan ako. Pag nakikita ko, pag naririnig ko, may mga nag-a-apply ng Portuguese citizenship, Spanish citizenship, at kung ano-ano pa, no? Parang, I guess, sometimes people are feeling hopeless
when they see the massive corruption and, but what would you like to tell them? There's hope. Have hope. We've seen all of what people are complaining about or having to live with. Yung kailangan ninyong pagtsagaan, pagtiisan na araw-araw niya mga buhay. Alam namin yun. At lahat ng aming gawin, na kayang gawin, ginagawa namin. Pero yun na ngayon, babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina, na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. They keep saying, how about if these are your friends? How about if these are your kaalyado? I said, what can you do? And I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? Your political supporter? Or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Whatever it is that's going to be good for Filipinos, you sacrifice that for the Filipinos. That's what being a good Filipino means. You make sacrifices for the country. You make sacrifices for your people. You're teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayamang ka? That makes no sense to me. So dami ng sakit ang ulo nyo po. Do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Wala nang tatalo sa 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico na siyang number 1 representative at founder ng Ako Bicol Party List diyan sa Naga. Ngayon, yung mga tao, pinapauwi na si Saldico kasi namimiss na natin siya. Kaya, itong si Congressman Saldico, matagal na itong congressman eh. Siya pa nga presidente ng party list, foundation. Nung ayaw pa upuin ni Romualdez sa P3PWD siya ang presidente. Hindi man lang siya nakiramay sa amin. Hindi ba dapat ang interest ng Party List Association at Foundation ay para sa kanilang mga miyembro? Pero itong si Saldico, siyempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Yan ang wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez, isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, mag-insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito namang si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, SunWest naman talaga yan at Triton eh. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPWs, tsaka DBM, tsaka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan, ipag uwi dito, may plunder na.
Walang piyansa. Kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo na ang galit nyo diyan sa kay Saldico kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinaka-corrupt na budget. Abay, hindi na po ito ordinaryong SOP lang. Ha? Mga hinihingi daw ng mga congressman na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Ano matitira po sa mga tulay ninyo? Di bagsak after 5 years. Ano pong anong tawag doon? Rock netting. Rock netting? Lalagyan mo na ng net yung bangin. Bilyon-bilyon na flood control na paulit-ulit lang nilalagay sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko niya naman ang taong bayan. Hindi nyo ba ma-computerize yan? Hindi ba naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM na pinapasa sa Presidente at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado? Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong na po natin siya kasi wala pong nagtatanong sa kanya. Baka siya po ay makakapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga kababayan dahil sa pag-imbestiga nito, di ba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo doon kay Saldico. Ay bakit ka pumunta ka Amerika nung nagkakagulan na dito Saldico? Evidence of guilt yung flight mo eh. Baka pagbalik mo dito iba na itsura mo. Di ka na mahuli. Umuwi ka na dito, Saldico.